Matapos ang briefing sa Department of Foreign Affairs, ibinahagi ni Senator Erwin Tulfo na may tuloy-tuloy na dialogo sa pagitan ng Pilipinas at Chinese Embassy hinggil sa West Philippine Sea. Pero aminado ang senador na ang palitan ng maanghang na pahayag ay nakakaapekto sa maayos na diplomatikong usapan. What I'm saying is siguro wag na nating dagdagan pa, leave it what happened, iiwan lang natin na ganun muna, pero wag na nating dagdagan pa siguro kasi parang na-ignite. I understand naman the position of Department of Foreign Affairs. It's hard po kasi when you negotiate this ongoing dialogue tapos may maririnig ka dito, may gulo na naman doon. Gate ni Tulfo, habang nagpapatuloy ang negosasyon, mahalagang umiwas muna sa personal na sagutan at mga pahayag na maaring makapagpapalala ng sitwasyon sa kabilang panig. Aniya, ang dapat unahin ay seguridad at kaligtasan ng mga mangingisda at Coast Guard ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Dapat we all just have to focus yung sa mga fishermen natin, yung mga Coast Guard natin na safe ho sila, hindi sila nasasaktan. Ibinahagi rin ng senador na dahil sa patuloy na pakipag-usap ng DFA sa China, nakapagsagawa na ang Pilipinas ng ilang resupply missions nang walang harassment mula sa Chinese Coast Guard. Hindi na po hinahabol-habol ng China Coast Guard yung mga Coast Guard natin, ng ating mga resupply missions. No more. Nakailang mission na po tayo, 3, 4 RORE mission na po na dahil sa pakiusap po ng foreign affairs natin, pumayag din po ang China na resupply, it's humanitarian purpose, pagkain ng mga sundalo. So hindi na ho hinahabol-habol, biglang tumahimik po. Isa rin sa mga tinututukan ngayon ang Code of Conduct sa South China Sea na ayon sa DFA ay mas bukas na ngayong talakayin ng China. Target ng Pilipinas, Vietnam, Malaysia at Brunei na matapos ang kasunduan bago matapos ang taon upang mabawasan ang tensyon sa lugar. Pero ayon kay Tulfo, ang palitan ng maanghang na pahayag mula sa magkabilang panig ang dahilan kung bakit pansamantalang naantala ang pag-usad ng Code of Conduct. I think naantala yung pagresolba pagtatapos sa Code of Conduct. Baka natigil yata nung to my understanding, base sa explanation ni Secretary ng DFA na dahil doon sa rhetoric ng parehong grupo, ang kabilang grupo, yung banatan, baka natigil, natenga yung pag-aayos ng Code of Conduct. Bilang tugon, sinabi ni Tulfo na personal niyang kakausapin ang ilan sa kanyang mga kapwa-senador upang ipaliwanag na may umiiral na dialogo sa pagitan ng DFA at China. Dagdag pa ng senador, magkikipagpulong din siya sa National Security Council upang talakayin ang mga pahayag ng mga opisyal na nasa ilalim nito, kabilang si Commodore J. Tariela, para masigurong hindi makakasagabal sa ongoing negotiations. Yung problema natenga dahil doon sa bangayan, sagutan. Kaya nga today, after this, I will personally go to the office of Senator Ontiveros and Senator Kiko. Hindi ko sinasabi na huwag na tayo magsalita. Kung may mali, di ba? Pero what I will just explain to them na may ongoing negotiations, may mga dialogue na binibilisan na po ng lahat ng parties ng 4 na countries na matapos po yung Code of Conduct para ma-implement na po. Bukas rin si Tulfo na makipagpulong sa Chinese ambassador bilang bahagi ng kanyang hakbang para mapababa ang tensyon at maitaguyod ang diplomasya. And sabi ko naman, open naman ako. The secretary said, "Are you open?" I said, "I'm open." I said, yung foreign policy naman natin, friends to all, enemies to none. So why don't we sit down? Yes, and maybe we can help out. Sa gitna ng umiinit na salita, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero ayon sa Senado, diplomasya, hindi bangayan ang susi para maprotektahan ang soberanya, kapayapaan at interes ng bansa. I just had a meeting with the Secretary of Foreign Affairs. We talked a lot of issues. Alam niyo naman, I was appointed the other day as chairman of the Foreign Relations Committee. So I asked the Secretary, and she was very kind enough to accommodate me in a very short notice. And she gladly briefed me on the situation. Marami kami pinag-usapan, talk about situations abroad, mga countries na critical, na if war will break out, mailalabas ba natin mga kababayan natin? Sabi niya, they're ready, the foreign affairs ready. I also asked ilang mga OFWs natin nakakulong on death row. She will give me the numbers later, pero we are confident na unlike in previous years na
mga medyo hindi magagaling na lawyer. Now, medyo yun talaga mga top caliber na mga lawyers sa ibang bansa. And we made sure of that during the last budget hearing. Tinaasan po namin doon sa DMW because DMW na humahawak niyan na mga magagaling po na abogado, yung mga de Campanilla po ang para mag-defend po sa mga kababayan natin on death row and yung may mga kaso. We also talk about yung sa West Philippine Sea. Well, ongoing naman po, meron yatang mga conversations, not necessarily negotiations, but dialogue ongoing between our foreign affairs and the Embassy of China. So, meron po yan. And then, they are working right now doon sa Code of Conduct. Dati kasi, parang ayaw ng China tanggapin yung Code of Conduct na yan. Pero ngayon, parang they are willing. Diyan po sa Code of Conduct na yan, may mga other nations na involved na claimant kasi sa West Philippine Sea, sa South China Sea o West Philippine Sea. Nandiyan po yung Malaysia, nandiyan yung Brunei, nandiyan po yung Vietnam at tayo. So, kasama po tayo doon sa Code of Conduct kung ano po ang gagawin, anong dapat magiging pag-uugali ng mga claimant dyan sa lugar na yan. And so yun, at marami pong mga ginagawa din pala ang Department of Foreign Affairs. Katulad po ng mga na-hostage dati ng Houthis na karamihan sa atin, hindi natin alam na nandiyan pala, nakauwi na, nandito na sa Pilipinas, naiuwi pa po noong November. That's because of the help of the country of Oman. Sila po nakipag-negotiate sa mga Houthi rebels po. And then without any paying any yung mga para doon sa mga hostages, yung tapos pati yung transportation po ng mga Pilipino sinagot po ng Oman government. So yan po, and we talk about it, and then sabi ko nga kay Secretary, we will be doing this February, we'll be busy na tatapusin po ilang mga treaties and then other bills pa po na nakabinbin sa Committee on Foreign Affairs. Pero kayo, sir, may particular issue ba kayo na gustong tutukan since kayo na yung mag-chair nitong committee na to? Yung nag-uusap kami ni Secretary, sabi ko iparating doon sa China, and sabi niya, we will arrange, sir, na a meeting between you, your committee, and the Chinese ambassador. Yung hiningilan naman po natin, ma'am, is pahayaan po yung mga fishermen natin to fish. And then, pag nagkita yung Coast Guard nila at Coast Guard natin, huwag naman bombay ng tubig, di ba? So, parang kakausapin nila. Pero, I believe there's an ongoing negotiation. Hindi ko lang masabi ngayon kung what's going on. Pero, there is a continuing dialogue between the Chinese embassy and our foreign affairs. So, sir, do you personally have a meeting with the Chinese envoy? Yeah, why not? Kung they will ask for it, sure. I mean, sit down and see. Isa lang naman hinihingi natin, di ba? Na hayaan yung mga fishermen natin, hayaan po yung Coast Guard natin. Kasi siguro naman, bilang magkapitbahay, we can coexist peacefully. But will you also tackle the world war that's happening between the embassy and some officials, government officials? I will try to visit naman the National Security Council dahil nasa ilalim nila ang Coast Guard and ang Department of Defense. We'll see. Kasi parang dito medyo nagiging naiirita po yung China. I'm not saying na we scale down. What I'm saying is siguro wag na nating dagdagan pa. Leave it what happened. Iiwan lang natin na ganun muna. Pero wag na nating dagdagan pa siguro kasi parang na-ignite. I understand naman the position of Department of Foreign Affairs. It's hard po kasi when you negotiate this ongoing dialogue tapos may maririnig ka dito, may gulo na naman doon. Dapat we all just have to focus yung sa mga fishermen natin, yung mga Coast Guard natin na safe ho sila, hindi sila nasasaktan, etc. As a matter of fact, hindi lang po nababalita ito. Kung napapansin ninyo, through the efforts of the Department of Foreign Affairs, may mga RORE mission na po tayo na hindi na po sinasaktan, hindi na po hinahabol-habol ng China Coast Guard, yung mga Coast Guard natin, yung ating mga resupply missions. No more. Nakailang mission na po tayo, 3, 4 RORE mission na po na dahil sa pakiusap po ng foreign affairs natin, pumayag din po ang China na resupply. It's humanitarian purpose.
pagkain ng mga sundalo. So, hindi na ho hinahabol-habol. Biglang tumahimik po. That's one thing na bahagi daw po yung ng ongoing negotiations, dialogue ng Philippine government with China. Tapos, ayun na nga po, yung Code of Conduct, lalo na po pag na-aprobahan ito, hopefully according to the DFA, by December this year, planchado na po yung Code of Conduct. So may iwasan na po ito mga sakitan, mga harassment dyan po sa South China Sea / West Philippine Sea. Alright? Well, Na-raise nyo ba, napag-usapan nyo ba ni Secretary yung discussion ni Senator Marcoleta yesterday and Senator Kiko? It appears Senator Marcoleta has a different opinion sa kanyang sa West Philippine Sea, no? And how will you deal with that, with that, yung kanyang argument, lalo bilang chair na po ng committee? kanya-kanya kasing pananaw yun eh. I mean, ika nga, di ba, we have the freedom of speech, expression, kung ano ang opinion niya, pananaw. Depende kung tatanggapin po ng mga kasamahan namin, depende kung tatanggapin po ng mga kababayan ho natin yung mga explanation ni Senator Marcoleta, nasa sa atin din po yun. Pero I believe may karapatan siya. Pero after this meeting po with Secretary Lazaro, I will be probably talking to, unofficially siguro, with my colleagues. And I understand, kasi may mga pinag-usapan ho kami dito na medyo nakikiusap din sila na baka po pwedeng tone down din muna. Yun nga lang, kaya medyo nagkaroon ng initan na because parang yung freedom of speech natin, expression, na napahimasukan. So that's what I was also telling the Secretary na parating nyo rin sa kabila because it is contained in our Constitution na freedom of expression, freedom of speech. Sabi niya, paparating namin, we will try to explain it to them also na very different po kasi yung context ng freedom of speech natin versus dun po sa kanila. Sino po dapat ba, sir, ang DFA dun sa naging statements ni Senator Marcoleta? Hindi naman, they were just hoping na medyo tone down muna kasi ongoing po yung dialogue, we don't know, pero ongoing po yung dialogue ng Philippine government and Chinese government dyan po sa Code of Conduct. Yun po yung tinatapos nila at hinahabol po nila. Hopefully by December daw, matapos na yan. So magiging mabawasan na po yung tension dyan between the Philippine forces, pati mga fishermen natin, at saka yung Chinese Navy and Chinese Coast Guard. So some of your colleagues, sir, in the Senate also said na sila mismo magto-tone down na rin. No, they did not say that. What I'm saying is like, mamaya siguro I will go one by one to their offices, to Senator Kiko, Senator Pia, and try to explain na there's an ongoing dialogue between our government, between DFA, and between the Chinese embassy. They're willing naman daw, actually. Secretary Lazaro said that the Chinese embassy is willing to talk to us. So, Sir, after your meeting as a with collegial body, the as a collegial body, Senator, the Chinese embassy was No, because I'm the chairman of Foreign Affairs, sabi ko, why not? Sabi nga ni Secretary Lazaro, sige po. Sabi niya, parang they are nagpapahiwatig na they want to talk to me. So I said, sure, why not? Sir, after the meeting with the Secretary, ano ang magiging kahinatnan o tayo niyo dun sa Resolution 256? Well, kung ho yun eh. Hindi ko na rin ho pwedeng bawiin ho yun, yung resolution na yun. It's condemning. I mean, karapatan din naman po ng Senate ho yun. I mean, as a collegial body, majority po bumoto po doon. If that's what you're talking about, yung condemning yung rhetoric din ng Chinese embassy. So, yun naman yung opinion ho namin, di ba? So, di naman pwedeng bawiin ho yun. Pero, siguro we can just ceasefire muna, di ba? While ongoing negotiations, dialogue dyan po sa kan. Lalo na po tinatapos yung Code of Conduct. Dati po ayaw po ng China niyan. No, we don't like any conduct or whatever arbitral ruling. Pero ngayon po, mukhang they soften according to the Secretary ng DFA na they're more amenable now to the Code of Conduct. So binibilisan po ng 4 nations, Malaysia, Brunei, Vietnam, Philippines, na matapos po ang Code of Conduct. Mukhang nakita naman daw ng China government yung Code of Conduct, mukhang okay sila doon. So medyo slowly, mukhang tanggap nila para mais din yung tension. Pero tuloy yung interpellation mamayang hapon dun sa 256 kasi suspended na siya. Anong mapapag-uusap niyo sa mga kapahan?
hindi ako makikiusap na bawiin mo namin, hayaan ko ho yun. Pero I will just have to explain to Senator Kiko and then to Senator Risa Ontiveros na I had a meeting and this is what that there's an ongoing negotiations or dialogue between the DFA and the Chinese Embassy regarding the West Philippine Sea, yung mga code of conduct. Baka maapektuhan. Pero I cannot stop it. Tsaka, kung yun opinion namin yun dahil we're condemning na huwag niyo pahimasukan. I don't see anything wrong about it na we're condemning yung naging mga statements po ng official ng Chinese Embassy. Sir, may details po ba ang kayong na-discuss on COC? May details po ba kayong na-discuss? Ano po yung Code of conduct. Well, ang sinasabi lang nila na yun na nga, yung freedom of navigation, di ba, ng mga lahat ng parties, Vietnam, Malaysia, Philippines, Brunei, isa yun sa mga alam ko. So, dati hindi matanggap na China yun Yun lang yung napag-usapan namin kasi I asked, ano bang isa sa mga details? Yun po ang binigay sa akin. Sir, yung sinasabi ng DFA na to tone down on what? Na say anything against the China? No, we can or talk the about it. topic We can talk about it, di ba? We can talk about the ours is West Philippine Sea. Pero yung to na siguro yung atake na yung ang pangit ng mukha mong ganito. So parang doon nasaktan sila na ba't mo parang binastos yung pangulo namin. So siguro baka pero sinabi ko naman sa kanya, but it is part of our freedom of expression. It's contained in our constitution. Dapat iparating din po ninyo doon sa secretary sa kanila sa Chinese Embassy na I think naantala yung pagpa-resolve pagtatapos sa Code of Conduct Mukhang natigil yata nung to my understanding base sa explanation ni Secretary ng DFA na dahil doon sa rhetoric ng parehong grupo, ang kabilang grupo, yung banatan, mukhang natigil, natenga yung pag-aayos ng Code of Conduct. Ang target natin, hopefully in 10 months, matatapos yan around November, December, then kasi okay naman daw sa China. Yung problema, natenga dahil doon sa bangayan, sagutan. Kaya nga, today, after this, I will personally go to the office of Senator Ontiveros and Senator Kiko. Hindi ko sinasabi na huwag na tayo magsalita. Kung may mali, di ba? Pero what I will just explain to them na may ongoing negotiations, may mga dialogue na binibilisan na po ng lahat ng parties ng 4 na countries na matapos po yung Code of Conduct para ma-implement na po. Sir, aside po from the dialogues with China, what else do you have lined up for this year, especially as you chair natin? Yung mga OFWs na pag-usapan po namin, according to the Secretary, basing on her conversation with DMW, marami pong openings sa European Union countries ng mga OFWs. Pero ang kailangan po nila doon, caregivers and hospitality workers. So, the suggestion is, maybe pag bumalik dito yung OFWs, they have to go sa upscale sa TESDA for being as caregivers. Kasi malalaki ang sweldo Para dahan-dahan siguro yung mga state or countries na kinakawawa yung OFWs natin, mapadala po natin dun sa Europe. Mas maganda po ang treatment doon. Mas maganda po ang sweldo kaysa dito sa other countries. Isa po yung sa mga napag-usapan namin. So siguro, kailangan ho natin through the DMW, pag bumalik po yung mga OFWs, end of contract sila, nasasabihin baka gusto mo mag-upscale, maging caregiver ka from DH, para unti-unti na mawala na yung pagiging yung mga DH. Masyado kasi mababa ang tingin ng iba. Pero kung caregiver ka, at least maganda, di ba? So, that's what we have to do. Sir, what about po for the ASEAN chairship? Meron po ba kayo napag-usapan for this year? Wala pa naman. So, everything okay naman. So far, wala naman daw kung nagiging problema. Yung nga lang po, yung tungkol dyan sa West Philippine Sea. Pending treaties po na for approval. Meron po kaming for yung mga treaties po, mga treaties po, which for discussion po, yung kagaya yung exchange of what do you call that? Yung mga people na para mga fugitive, extradition,
and then yung double taxation, may tax na po doon yung mga investors na mga foreign investors natin doon, matataksan pa dito, iyan po yung umaaray. Tapos yun, yung mga high education qualification. So pagkatapos meron pa ako isasuggest siguro na bantayan na mabuti. Kasi this stemmed out yung investigation sa LOA. Reklamo po ito ng ambassadors po, ng ilang ambassadors na nagrereklamo yung mga citizens nila sa kanila na pinipirahan po. So, yun ho, kailangan talaga natin bantayan po natin, and I believe yan, nag-file na po tayo ng bill dyan para maiwasan po. Senator, for clarification lang po, ano po yung dapat itong daw, yung personal attacks or the statements against China ng Philippines? Personal siguro na mga attacks kasi parang okay lang naman na we keep on saying na that is ours. Hindi naman lang talaga totoo naman. We have a claim, di po ba? May claim ho tayo. Hindi naman natin pwedeng itikom ang bibig natin at sabihin natin na tama na, di po, pag sinabi sa atin. Di hayaan din ho natin sila sabihin lang, hindi, kasaamin yan. Yung mga personal na lang siguro. Pero still, we are going to review that. Kakausapin ko sa confer with Senator Ontiveros and Senator Kiko Pangilinan regarding that matter. Tapos, siguro next week, I will go down. Kausapin ko naman po ang National Security Council natin. Kasi medyo yung mga statements nila, medyo minsan personal na. Hindi na talaga yung issue-based yung mga statements. How about Commodore Cariela, sir, baka may Kasama rin ba siya doon, sir, sa pinapatunaw? No. Hindi naman, hindi naman gano'n ang statement ni Secretary. Sabi niya gano'n, dapat siguro medyo slow down, parang gano'n. Well, parang gano'n na rin. Si Commodore Tariela kasi under the National Security Council, di ba? So siguro I have to have a meeting with the National Security Council. Siguro yung mga statements. So dapat siguro tignan na rin ng mga leaders po nila o yung mga commanders nila yung mga statements before issuing statements po siguro. Kasi may mga ongoing po na negotiations, dialogue, medyo baka maka-apekto po. Imbis na mapaganda, hindi po natutuloy. Kagaya po yung Code of Conduct na tinatapos na lamang po, naantala pa for these past few days because of that. Pero I'm not saying po na we hold back on our statements pagdating sa claims po natin sa West Philippine Sea. Tapos kung meron naman po talaga nangyayaring sakitan, kailangan ho natin isabihin sa taong bayan na may ganung ongoing na pangyayari. Kaya nga po, minamadali po yung Code of Conduct para maiwasan na po itong sakitan, maiwasan na po yung tinataboy yung mga mangingisda natin. Kasi I believe isa yan sa mga nakapaloob doon sa Code of Conduct na correct. That's the behavior of each claimant dyan sa West Philippine Sea. Senator, yung